Kamusta naman kayo ngayon? O, ba't parang natutulala ka na naman dyan? Ano bang ganap? Napakalayo naman ang tingin mo dyan. Oo, na para bang stress na stress ka. Alam ko na. Feeling ko, iniisip mo ang mga bills, ang mga walang katapusang bills. Huwag mo muna isipin yan ngayon. Talagang tuloy-tuloy ang pag-i-stress mo niyan. Hindi na nga natatapos yan. For now, chumika muna tayo dito. Kinignood ka muna dito sa ating programa kung saan, syempre, mag-share tayo ng mga kwentong may chemistry in all forms. Ano ba mga ganap dyan? Syempre, pag-uusapan kahit ano yan, mapa-work, mapa-love life, situationship, ano mang ganap, basta may connection. Dito yan, present na present sa ating programang Match Made with DJ Anna Ramsey. At syempre, hindi lang tayo nagsosolo ngayon, kasama natin always ang talaga namang fresh na fresh ng ating Doc Cams. Doc, kaway ka muna dyan. Yes, an amazing Sunday sa inyong lahat. At alam ko, matutuwa kayo dahil kasi eto na naman, bago na naman ang ating tatalakayang mga sabihin na natin na topics. Yes, exciting talaga ang mga kwento at mga guests natin na talagang mapapanood nyo. At syempre, eto nga, kasama natin si Doc, ang ating scientist behind kilig and sakit ng ulo. Oo, marami Scientist na ako. Oo, scientist ka na, Doc. Level up na yan. Oo. Next inventor ka na. Ayan, marami ka na talagang dito, hats na nasusuot sa ating programang Match Made. O, ayan, tuloy-tuloy lang ang kwentuhan na chikahan natin dahil nga ito ang Match Made, kwentong match made to happen. At syempre, bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang ating mga minamahal na sponsors. Of course, maraming salamat sa Spotlight Creative sa napakagandang setup natin ngayon. Syempre, located yan sa 3rd floor, Creekside Square, 74 Tomas Morato Avenue, 112 Quezon City. O, kailangan nyo ba ng zip code para sure? Kompletong address yan. At syempre, maraming salamat sa ating equipment sponsor, ang Pixel Image. Maraming salamat. Kaya ganap na ganap ang ating setup, Doc Cams. Alam mo yan? Oo. At syempre, tayo po ay napapanood at napapakinggan yan every Sunday, 2:30 hanggang 4:30 p.m. po yan sa True FM 105.9, True TV. Present na rin tayo, Doc, sa Signal Play. Ay, ang dami na pala. Ang dami na, everywhere na talaga tayo. Sa Spotify, nandyan na rin tayo. Diba? Tapos, hindi lang yan. Meron pa tayo sa mga social media accounts natin. Biruin mo, may Facebook na tayo. Meron na tayong Instagram. May YouTube pa tayo. Kaya naman, ang hiling ko sa'yo, Kamachi, i-follow mo na kami. Yes! Para naman updated ka sa mga kaganapan. And speaking of kaganapan, eto na, hindi talaga natatapos ang mga ganap online at ang talagang chismis na nagpapadaloy sa ating dugo. Aminin mo, gusto mo yan at inaamin mo din talaga na inaabangan mo yan every Sunday. Kaya naman eto na, pag-uusapan na natin ang mga ganap-ganap, ang mga trending na mga chismis at mga issues. Alamin na natin yan sa una nating match news. Ano bang meron dyan? Eto na, hindi lang basta matamis. Uy, hindi yan. Siguro kasi iniisip ko ngayon yung dessert. Oo, kasi after mag-lunch, parang gusto ko mag-dessert. Tama. Oo. O, diba? Okay. So, ikaw ba, Doc, kamusta ang Sunday mo? Bago natin ibigay yung ating match news number 1, kamusta ba ang Sunday mo? Kung wala ka ngayon, kung walang matchmate, anong ginagawa mo? Usually talagang ito yung time na sa me time. It's a me time. Wow. Ayoko talaga na may kasama sa kwarto. Ha? Talaga? Kahit asawa mo? Oo, ayoko. Kasi Bakit? Kasi ito yung time na siguro lahat ng mga sabihin ko na magko-contemplate ako, magre-reflect ako, kung meron akong gagawing journal, ayokong nakikita nila kung anong ginagawa ko. Ay, ganun. May ganun kang klase ng me time mo. Oo. Tapos at the same time, yun yung time na nag-cheat ako na nag-order ako Nag-cheat? Nag-cheat ng food. Ng food. Lilinawin natin yan. Kasi ito yung time na gusto ko ako lang kumakain ng food na yun. Hindi ako nag-share. As in, sobrang... You want to just enjoy the Enjoy, moment ng ikaw lang. Tapos ngayon, dahil pag wala ito, alam niyo kung ano man yung meron talaga sa, kung sakasakaling wala yung matchmade na ganito, as in super rest lang.
relax lang talaga. Totoo. Alam mo, kailangan din talaga yan kasi napakabilis ng oras, 'di ba? Parang hindi natin napapansin. Tapos na naman ang isang linggo. And kapag napaka-busy na tao, kailangan hindi mo aalisin yung me time talaga. Oo, Importante totoo yan. yun. Kasi mas nakikilala mo yung sarili mo, ano yung mga gusto mo, ano yung mga kailangang i-improve sa sarili mo para mas ma-achieve mo pa yung gusto mong ma-achieve sa buhay, mas maging successful. Importante na meron kang self-reflection din. Oo, 'di ba? kaya nga talagang binibigay nila sa akin yung oras na yun unless merong Unless? magandang movie. Yun ang magpapaalis ng me time mo. Oo, dahil kasi pag may magandang movie, parang, alika na, load na tayo. Oo, hindi na makakapag-me time. hindi na. Oo. Pero importante yan. Yung iba naman nating mga kamachis, yung Sunday nila is ginagawa nilang family day. Kasi nga Oo. Monday to Saturday, very busy sa work, 'di ba? So why not mag-take some time na mag-off and of course, ibigay ang quality time with your loved ones. Yun ang mahirap dahil kasi ngayon medyo sabihin na natin talagang kailangang i-budget din ng ating pera dahil alam mo na nagtataasan lahat ang bilihin. Naluluka na nga ako, Dok. And speaking of nagtataasan ng bilihin, eto na nga, ibato na natin ang ating match news number 1. Aba, pamasahe, paakyat, budget, pababa. Ano ba to? Spaghetti? Spaghetti pababa? Spaghetti para. Diba? Ito na nga mga commute struggles, talagang realness. Nako, inaprubahan na nga po ng fare increase sa jeepneys, taxis, at TNVs ngayong March 2026. Oo, kasabay nga nito, diba, may increase din sa provincial buses, kaya sunod-sunod na talaga ang dagdag pamasahe. Ang original fare natin is from 11 pesos, diba? Tama, Sa mga jeep. And then, may posibilidad at umakyat to ng hanggang 14 pesos. Grabe, isipin mo, dati naalala ko, naabutan ko pa, wag niyo akong i-judge sa age ko, pero naabutan ko talaga yung 5 piso. Huwag niyo ako lalong i-charge. Dahil nakaabot ako sa 25 centavos. 25 centavos! Oo, grade 3 ako noon. Grabe yung 25 centavos. Kaya noon, pag meron kang ang daily allowance, piso, ang yaman mo. Wow, pag may piso ka, magkano, sasabihin ng classmate mo, magkano ang baon mo? Piso, ang yaman mo, Oo, ganon. kasi makakabili ka ng sandwich, ng soft drinks, meron pang... Seryoso? At May saka- maitatabi ka pa nun? Meron, yung 50 centavos mo. Ganong katindi. Napakalayo na po ng difference nung halaga ng pera noon at sa ngayon. At hindi lang yan, pag modern jeepneys daw, kung di ako nagkakamali, from 14 pesos, ngayon 17 pesos na. Grabe. Kaya nga, kaya nakakalungkot din isipin dahil kasi hindi naman ganun kalaki ang tinataas din ng mga sweldo ng mga Totoo. tao. Nakakalungkot and somehow talaga, may kaba Kasi hanggang saan kaya itataas ang mga presyo ng bilihin? Diba? Oo, nakakapag-overthink din, no? Kaya naman, ang tanong mga kamachis, sa pagtaas ng mga pamasahe ngayon, ano nga ba ang pinaka naapektuhan sa daily life nyo? Grabe. Ako, huwag niyo akong i-judge, pero yung naabutan ko pa yung 5 pesos na Dok. Pamasahe. Nakakaloka, di ba? Oh. Ay, mas lalo huwag niyo ako i-judge. Kasi ako naabutan ko talaga yung 25 centimos na pamasahe. Grabe, ang laki ng difference, Diba? no? Talagang pag yung time na yun, magkaroon ka ng piso na na allowance sa eskwelahan, mayaman ka. Kasi ang dami mo nang mabibili sa piso. So pag tinanong ka ng kaklase mo, magkano baon mo? Piso. Wow, ang yaman mo. Oo, Ganon. dahil kasi unang-una noon, ang mga panahon na yun, hanggang 80s, alam ko, lahat halos ng mga bata ayaw na bumibili sa kantin, gusto may baon. So yung piso na yun, napakahalaga na umaabot siya sa punto na natitipid siya. Or May maisasave ka pa sa piso. Oo, dahil kasi soft drinks noon, 20 centimos. Nakakaloka. Di ba mga ganon? Ang laki na ng difference. And bukod dyan, syempre sa pamasahe, tumataas din at tataas din ang bilihin. Oo, kaya nga ang hirap-hirap na para sabihin mo ngayon, pag nakananas ka ng mga ganang klaseng henerasyon, tapos sasabihin mo, magko-compare ka talaga. Dahil kasi parang, bumabalik ba tayo sa panahon ng giyera? Parang ganun uli sasabihin. Totoo. At sa mga ganitong klaseng pangyayari, dapat talaga magkaroon tayo ng agarang solusyon. Kasi aminin natin, ang parang napakabilis lang, napakadali lang itaas ng mga presyo. Pero hindi natin nakikita yung mga sinesweldo ng mga mamayang Pilipino. Hindi naman agaran din ang pagtaas. So kailangan magkaroon tayo ng agarang solusyon
solusyon. And of course, at the same time, habang sinusolusyonan natin ang agaran, dapat may pang long term din na para pag nangyari, alam mo naman yung volatility na nangyayari sa mundo, 'di ba? Kailangan meron tayong nagiging solusyon kahit papaano para hindi naman nayuyurakan yung bulsa ng mga mamamayang pero alam mo, Pilipino. totoong ano yan, ang maganda lang kasi noon, siguro mas nakikita ko yung effect ng discipline ng tao before. Dahil noon, nagkaroon ng pagkakataon na ration talaga ang gasolina. So hanggang 5 liters lang. Oo. Hanggang 5 liters lang for a week. Kaya talagang ang tendency magtitipid ka. Tapos umabot din sa punto ng nagkaroon ng rationing ng sugar. So dapat ang mabibili mo lang talaga per week is 2 kilos. Tapos pati sabon. Magugulat ka. Pati Lahat sabon? lahat ng tao na, I think it's about 1981, 1982. Yan yung mga panahon na talagang nakakatawa na pumipila kami for pagbili ng bareta ng sabon, pambili ng ng sugar, mga Oo. ganun talaga yung mga pangyayari na yun na pero walang walang siksikan yun, walang palakasan yun. Talagang ang tendency, pipila at pipila ka. Kaya, dahil kasi, nung time na yun, nagtatrabaho na ako, kay teacher ka, kay principal ka, nakapila ka. So, nandun pa rin yung disiplina talaga. Oo. And bukod sa mga bilihin, Doc, syempre, nandyan yung halimbawa, yung may yung mga electricity and mga tubig na may insertion ng fuel and power. Talagang malaki ang tendency na tumaas din ang utility bills natin. Oo, Lalo na ngayon tag-init, di ba? Oo. Panay-panay ang pagbubukas ng aircon, talagang gagawin mong maghapon ng aircon. Tapos syempre iba sasabihin natin sa summer ang init-init, kailangan hindi lang isang beses maligo, 2 beses. So Isa pa talagang yan. Tubig din ang affected yan. Totoo, 'di ba? So lahat talaga tumataas. Taas ng taas ang mga bayarin, taas din ng taas at pataas ng pataas din yung cortisol mo, yung natin stress level. Kasi nga di mo maalis na mag-worry ka, 'di ba? Hanggang kailan ba tong pataas ng pataas na to? At hanggang kailan ba na kumbaga na ganitong budget lang o sweldo lang ang pumapasok sa mga mamamayang Pilipino, 'di ba? So overthink ka talaga. Ako masaya ako doon. Ay, ganun. Kasi syempre mataas ang cortisol level ng tao, maraming na-stress, marami kaming pasyent. Lagot! So, more income for you, Doc. Grabe ka na talaga. Sabay ganon. Ay, mali. Parang mali. Oo. Ay, mali. O, pero totoo, 'di ba? So, grabe. And I hope magkaroon tayo ng agarang aksyon. Oo naman. Pagdating sa ganyan, siguro kahit pa paano, magkakaroon din tayo ng pagkakataon na to be aware also, to take care of yourself. Lalo na, huwag niyo sasabihin na mag-overthink kayo kasi magkakaroon din kayo ng pagkakataon na makakagawa kayo ng paraan. Nung nakaraang COVID, nakagawa tayo ng paraan. Nalagpasan, ano? O nalagpasan, nakasurvive tayo. What more na ito, sabihin na natin, pagdidisiplina lang sa sarili ang importante rito. Oo, and there are things talaga na beyond our control. So all we have to do is just to control the things na kaya nating i-control, Yes. 'di ba? O eto na, dumako na tayo agad-agad sa ating match news number 2. Aba, juwang-juwa ka na ba? O trip mo lang 'yan ang magpalambing? Ay, viral ngayon sa Facebook at TikTok ang tanong na juwang-juwa ka na ba? Oo, marami mga netizens ang talaga namang nakarelate lalo na sa late night thoughts, random loneliness at sana may kausap moments. Oo, actually, pag mga ganyang oras, yung mga pamadaling araw, dyan lumalabas yung pagiging lonely nung iba, no? Lalo na yung mga longing talaga sa aruga, oo, ng isang jowa. Diba? Okay. There are some instances kasi na hindi mo naman talaga jowa, pero it becomes an emotional affair. Di ba parang yung nag-i-invest ka ng emotion dito sa taong ito dahil kasi nakakausap mo siya palagi, pero alam mong sana na. Oo. yung jowa ka na, pero hindi talaga mangyari. So, parang you're having an emotional affair dito sa taong ito kasi parang Oo. nag-i-invest ka ng emotion dahil imagine mo pati sa pagtulog mo, naiisip mo yun. Yun na nga eh. So, minsan hindi ka lang talaga jowa, namimiss mo lang yung thought na may jowa. Diba? Minsan Oo. ganun yung feels niya. Pero ang tanong, para sa mga kamatches natin na talagang jowang-jowa na, ano ba ang ways para magka-jowa nga talaga? Kasi minsan yung iba jowang-jowa na pero wala namang kinikilos. Wala namang, just hoping and praying pero wala namang ginagawa. Ano ba ang maipapayo mo, Doc, para doon sa mga taong jowang-jowa na talaga? Okay, una, dapat talaga meron kang gawin. Hindi pa pwedeng sabihin mo na, ay, pambira naman, ako pa yung magiging agresibo. Hindi, alam niyo ba sa Amerika, pag sinasabing ganun, gusto mong makipag-date,
ang babae ang gumagawa ng moves. Ganun. Hindi na ngayon lalaki ang gumagawa ng moves para lapitan mo na magsasabi ka about yourself. Ikaw na yun, babae na ngayon. Unang-una, ang ratio rin ng babae mas marami kaysa sa mga kalalakihan. So bakit gagawa ka pa ng paraan na mag-iintay ka ba na meron na lang biglang babagsak na lalaki dyan sa harapan mo? Parang hindi ba pwede. It's raining men. Sana nga kung totoo, it's raining men. Men, ang dami. Ang problema, hindi nga ganun eh. Kaya nga siguro, lalo na sa mga pagkakataon na ganyan, sometimes we go on a group dates or kaya naman, di ba, dati wala naman yung mga speed dating na yan, yung mga kung papaano yung mga dating apps. Ngayon, kahit sabihin mo na pangit dahil kasi may mga dating apps, pero sometimes hindi doon nag-uumpisa eh. Ikaw nang gumawa ng paraan. Huwag mo hayaan na sasabihin mo, hindi darating naman at sasabihin ng Diyos sa akin na eto na yung tamang lalaki para sa akin. Hindi yun. Kailangan mo din talaga ng aksyon, no? Pero totoo, maganda na ipinagdadasal mo na ganitong klaseng lalaki, ganyan, malaking factor din yun, pero kailangan nga ng gawa, di ba? Pero sabi nila, Doc, isa daw sa mga ways para talagang sa mga juwang-jowa na, dapat magaling ka makipag-eye contact. Oo naman. Diba? Kasi kung minsan, unang-una, yan yung napaka-importante dahil the body language speaks for itself. Yung Sample ng pa-eye contact daw, Doc. Kailangan ia-aura mo daw. Ganito daw ang sample ng eye contact. Vogue. Ano to? Ito mga to eh. Hindi kasi sinasabi nila, ito nothing against. Pero yung mga Bex kasi, ang galing nilang makipag-eye contact na tipong pag tiningin na nila, alam nilang, ay, may something to sa akin. Alam mo, Diba? Totoo yun. Magaling, na-master na nila yung eye contact eh. Yung mga tingin na alam mong may laman. yun siguro na na dapat alamin natin dahil kasi panahon pa ng mga Kastila, yung mga kababaihan nun, 'di ba, napakahinin. So Oo. paano sila nakikilala? It's because of their eyes. Yung eye contact na yun ang pinapakita. And sometimes dun sila gumagamit ng kanilang mga props, which is yung pamaypay lang. So yung pamaypay nila, may mga meaning sila pag ginanito yung pamaypay, Oo. tapos tinitingnan yung mata, mga ganun. Totoo. And may mga ibig sabihin na siya. Totoo. And just to share, alam mo, naalala ko lang bigla kasi nandito ako sa isang mall. Actually, nag-work talaga yung eye contact kasi ilang beses na nangyari sa akin doon. Nasa mall ako. Tapos, foreigner to ha. I mean, nagsalamin lang ako kasi yung store na nadaanan ko, may siya, may mirror na malaki. So ako, nalalamin ako. Tapos biglang sumegway yung mata ko doon sa foreigner. Good looking naman yung foreigner. So maya-maya mo talaga, hindi ko alam kung matatakot ako or what, sinusundan niya ako. Totoo, promise, totoo talaga to nangyari ha. Tanda-tanda ako, magpapaprint pa ako ng document dun sa mall na yon ha. Sumunod talaga siya. Tapos nag-decide akong mag-stop dun sa isang stall para itanong, uy ate, saan ba yung paprinta ng mga ganito? Tapos nag-stop din siya. So, kinabahan ako. Oo. Tapos, hindi ko intention ha, pero napatingin lang ako sa kanya. Well, attractive naman yung guy kasi, pero hindi ko intention ng ganong level. Hanggang sa sumunod talaga siya sa akin, tapos may tinanong siya sa akin na very awkward and very random. Ang sabi niya sa akin in English, kung ano daw ba ako, nag-gym daw ba ako? Kasi ang fit ko daw, sa loob-loob ko, zero, di nga ako nag-gym, ang taba-taba ko ngayon. So, alam mo yun, he's trying to make a small talk. Oo, pero I mean, dun ko na-aprobahan talaga na yung marunong ka makipag-eye contact. Makakahata ka ng something like that. Pero that time, hindi ko naman intention talaga yon. So sabi ko, no, thank you. Kasi may takot din somehow. So ayan, nakakaloka. Naku, i-share nyo nga dyan mga kamachis kung may ganyan kayong experience. Oo, tamang tingin para madala sa snow. Diba? Alam mo na yung tamang tingin kung gusto mong madala sa snow. Alam mo na yan, mga mare kong mga kamachis. Nakakaloka. O ayan, eto na, agad-agad, dumako na tayo sa ating match news number 3. Aba, throwback naman tayo sa May Twist. May twist talaga to. Oo, face to face. Aba, may bagong atake na. Nagbabalik na nga ang iconic show na face to face. Pero may bagong format. Si Miss Corina Sanchez na ang host bilang Ate Coring. Syempre, eto na, mas focus na ngayon ang show sa mga guided na conversations.
Hindi na lang basta sigawan. Aba, may halo na yung resolution na insight na rin. Ang chika, eto na mga kamachis, from Bardagulan to Hiling Ira na ba? Bilang si Doc nga, kung glow up ang pegang drama, ganun ang atake. Bilang si Doc nga ay talagang matagal na part ng face-to-face. How many years, Doc? It started ng 2009. 2009? Oo. Ilang years yon? Hindi ako magaling sa math. Actually, ano na siya, 16, Wow. 17 years. So ito yung simula ang Siya. face-to-face, nandun ka na. Oo. Changami days. Yeah, Changami days. Grabe. Nung time na yon, alam mo, sabihin na natin talagang iba yung perspective ng face-to-face na parang kagaya talaga ng super Jerry Springer siya. And alam mo naman, ang mga tao, hindi lang, we talk about yung mga, hindi lang mga chismosa, yung mga utang, ganon. Pero it's also a way na naging public service siya. So, yung nagsimula siya ng from scratch, nagulat din kami na naging phenomenal na show siya to the point na ang daming nakakaalam ng tungkol sa face-to-face. Actually, sobrang iconic kasi nung face-to-face, yung idea na yun. Kasi parang wala pa akong nakikitang ibang show na ganun. 'Di ba? Face-to-face lang. So ang tanong, Doki Doc Camps, bilang ikaw ay more than 16 years ng parte ng face-to-face at sa mga kamachis din natin na talaga namang sumubaybay, 'di ba? Ano bang mas bet nyo? Yung old style na chaotic kind of face-to-face? Or eto yung medyo iba ang atake ngayon eh. Mas kalmado, alam mo yon, may mga resolution na version. Kung ikaw ang tatanungin, Doc. Okay, siguro naging appeal sa masa ang face-to-face before for reasons na alam mo, nangyayari siya sa totoong buhay eh. Lahat ng yung mga pangyayaring mga problema, mga regular or daily problems ng mga ng tao. In general, yung mga problema from the BCDE crowd na siguro. And then, kami bilang tagapayo doon, from the legal, spiritual, at saka psychological, parang inaabangan din naman siya. Pero alam namin na napakahirap para i-maintain or i-sustain yung ganitong klase. Dahil kasi normal na sa atin na palaging ganun yung mga nagiging problema. So, ang naging atake ngayon ng face-to-face with Ate Corina, it's more of, sabihin na natin, mas makikita yung elemento na parang tungkol sa mga nanay. At the same time, yung papaano tungkol sa mga kababaihan nito. Dahil kasi kumisan, sino ba talaga yung mga nahiiwan sa bahay na nanonood? Pero more or less, di ba alam natin, mga nanay yan. So, lahat ng segments doon is about yung responsibilities at saka yung yung mga simple problems ng mga nanay and how to handle it. And I think more or less, this is a different show. Kung sasabihin mo tungkol sa Bardagulan, sana umabot din sa punto na ibang klaseng show ang pwedeng ma-produce ng TV5 for reasons na meron pa rin iba na naghahanap ng ganong klase. Pero sana iba na yung atake ng flavor ditong show na to. Kasi not all the time naman siguro, alam naman natin na hindi pwedeng puro bardagulan yung hahanapin ng tao. Dahil yan, parang ang pangit pag sinabi mo, ay, face-to-face, yun yung puro away sa show, di ba? Di ba parang So ganun may kagad yung negative connotation ganun na din. kagad yung branding ng show na puro away. Hindi po. Ang punto kasi ng face-to-face is magkaroon ng resolusyon dun sa mga problemang hinaharap sa araw-araw. Ayun. So this is something refreshing. Yes. Diba? So aabangan natin yan. Oo, mga kamachis, for sure. At syempre, aabangan pa rin natin ang marami pang chismis at mga usap-usapan. Syempre, online yan next week. Oo, at mga kamachis, hindi pa natatapos dyan ang ating match news. Syempre, eto na, tawagin na natin ang ating special guest na talagang makakasama natin today at makakachikahan natin. Huwag na nating patagalin, kundi ang J Brothers! J&J! Welcome po sa Matchmade! Grabe! Isang karangan ng kasama na of course, Sana'y malaman mo. sa vibe. Oo, nung nakaraan. And now you're here. Welcome po sa Matchmade. Sir J and Sir Jim, bumati muna kayo sa ating mga viewers and listeners.
Hello sa lahat ng mga listeners and viewers ng Matchmade. Andito na kami. Ulit at kung ano-ano pa. Yes, kulitan lang. Hello mga J friends out there. Para sa mga Bisaya, maayong gabi. Uy, mga Bisaya diha. Para sa mga Bicolano, maray na aga, maray na hapon, maray kayo. Yun na yun. Alam nyo na yun. Basta nabati na kayo. Basta kabaligtaran ako ni Jay. Ay, teka lang. Alam mo Doc, nakakatuwa no kasi 'di ba from the name ng kanilang group, brothers. So magkakapatid sila. Nakakatuwa na magkakapatid, same passion, same interest. And tatlo kayo, 'di ba, mga sirs? Bakit dalawa lang Nasaan kayo? ang isa? Absent. Nasa Japan. Actually, nag-miss lang tayo ng konti because he was here like 2 days ago. Ay, Kaya sayang, hindi namin naabutan. Sobrang short trip yan kasi business trip lang. And then, Jumingle lang sa Pinas. Tas Ay, ang bilis, no? Mayama. sayang, hindi naman. Business trip. Di ba ang business trip? Naka-business class. Charing. Okay. So ano na siya doon, sir? Very busy na siya doon. Iba na yung Yeah. tinatahak niyang mundo. Yeah, once in a while, kumakanta pa rin. Pero nasa corporate world siya ngayon doon. So, Okay. kami muna ni Jim ang nagpapatuloy ng legacy ng J Brothers. Iba na yung buhay niya. Dito tayo, tilapia siya, sushi. Ay, taray! May pawasabi, o di ba? Ay, kutsara, tinito siya ay chopstick. May pa-chopstick na. Pero ito, syempre, yun nga, kamustahan muna tayo. Kamusta ba ang J Brothers ngayon? Very much alive and performing sa iba't ibang lugar. Awa ng Diyos, isa kami sa mga bands na sobrang tagal ng panahon na hindi nagpahinga. Unlike nung mga kasabayan namin nung 90s. Nag-pause sila yung iba, Nag-pause no? sila for a while. Kami naman, tuloy-tuloy yung tugtugan namin. Minsan lang wala kami sa Philippines sa ibang time, pero dire-diretso yon mula nung nag-start kami as J Brothers. Ang galing, no? And hindi Galing. lahat ng mga grupo nagagawa yung ganun, tuloy-tuloy. From 90s, di ba, sir? Kailan kayo To be nag-start? exact, it's 1996. 1996. 30 years na kami. 30 years! Oo nga. Grabe, ang tagal. Nagsimula, tawag sa amin na Joy J. Jim. Aha. Sumunod, Kuya JT, Kuya J, Ayan. Kuya Jim. Ngayon, Tito JT, Ah! Tito Jim. Ay, mga Habang tumatagal, nag-iiba, no? Pero dun ka kasi bibilib, Doc, na sa hinaba-haba ng panahon, nandyan pa rin sila. And yung mga kanta nila, alam din. Yun na nga. At saka hindi lang yun eh. Di ba? Pag sinabi mong J Brothers, parang kukunti rin yung alam mo na magkakagrupo tapos nagdi-disband. Imagine 30 years. 30 years. So, ang hindi tagal. sila nagkahiwa-hiwalay ng ganun. Totoo. Take us back, mga sir, nung mga moment na nagsisimula kayo, paano ba nagsimula talaga ang J Brothers? Kung let's say, not as recording artist pa, actually, our dad is si Joel V. Jimenez, yan, at Boy Scout siya. Director. And our mom is Dr. Rosel Jimenez, professor siya sa PNU. Hindi pa ako naglalakad noon, sinasama kami ni Papa sa Jamboree Boy Scouts. So can you imagine how many thousands of Boy Scouts watching us? Inaakay pa lang ako noon, I was 3 years old ata. Super bagets. Kumakanta kami ng mga Boy Scout songs, mga di sini, sinang, di sana, sana. Alam ni Doc, oh. Yes. Scout ako. Wow! Kaya ganun. But as a recording artist, Jay, And then, nasanay kami noon, before tayo naging recording artist, since yung mom ko nga plays the piano and my dad plays the guitar, tapos kumakanta kami sa mga iba't ibang lugar. When we moved to Cebu, kaya kami natuto mag-Bisaya, isa kami sa tinatawag na Von Trapp family ng Cebu. yes. So, palagi kaming kumakanta sa iba't ibang lugar and then kami yung family na pag Pasko na or mga ganon, New Year, Wala wala sa kami sa bahay. bahay. Kasi palagi kaming invited sa By the mga bahay ng families. iba. Kanta kayo rito, at kanta kayo dyan. nag-perform kami sa kanila. Ganon. Ang galing ng buong pamilya. Very talented. God is good, God is good. Oo, God is good, definitely. Father, mother, kayong tatlo lang po kayo magkakapatid talaga. With sister. May sister Na, kami. si sister is, Upstairs na sa oh, heaven. I'm so sorry to hear Pero that. singer namin siya. Singer din. Singer Rosel, namin siya. Ang galing. Bihira ka maka-encounter ng family na parehas ng interest. Tapos, hindi lang, kasi di ba merong iba nakakakanta, yes. Pero yung talagang nagjajamingan kayo, talagang ginagawa nyo siya as a profession, bihira lang yung ganon. Ang galing. So growing up, nakita nyo yung parents nyo na
into music Ang din? nangyari is like this, I'm sure baka naalala pa ni Doc, when we were traveling from Bicol to Manila, na-meet namin yung isa sa mga kaibigan ng isang si Bing Soledad, kaibigan niya, yung trainer siya. Tama, alam ko yun. siya yung nagpasikat sa nail clippers. Naalala pa ni Doc. Actually, kilala ko yung si Diander kasi dun siya St. Paul yan, Polinian siya. Ayan, so- kaya kilala ko yun. Tapos, ang alam ko yan, ang galing din ng nail clippers kasi magkakapatid yan. Kaya ang sabi ko, inisip ko, sino ba nauna? Toto and his children o nail clippers? Sorry, yung genre na yun. Hindi na sila Hindi na makaka-relate. sila makaka-relate. Oo nga, i-explain mo yan, Doc, sa mga hindi masyadong makadig. Itong nail Makadig clippers dyan. kasi, sila yung unang kumanta ng Tagalog version ng Voltes 5. Volts 5. Oo, sila yun. When we saw them, sabi na, parang gusto namin maging ganun So, na-meet namin yung nag-train sa nail clippers. So, medyo dream come true na yun. Siyempre, di ba? Parang nung uy, during sila that nag-train sa time. ganito. So, nung nakita naman namin si Sir Bing, sabi niya, ay hindi, mag-practice kayo ng instruments. So, natuto kami ng instrument instead of just singing like Ang the nail clippers. galing. Yeah, so, Talagang sila, no? Iba Nag-aral yung kami lahat love ng nila for instrument. music. Hindi lang basta nag-stay as performers, but also nag-play din kayo ng mga instruments. Kasi siguro nung panahon na yun, alam mo, Ana, kahit ang mga nail clippers, sila kagaya ni Dayan, nag-conservatory music pa sila. Talagang inaaral nila yung craft nila, na parang ine-elevate nila. Hindi lang yung basta sabihin mo na kanta. Hindi, mag-aaral yan. Kung kakayanin mag-play ng 10 instrumento, yan, gagawin nila yun. Ganong level. Oo, ganun sila. Napakalaking factor sa amin noon kasi hindi pa kami J Brothers no as recording kasi when we went to that Bing Soledad studio, nagpa-practice kami ng 8 hours a day para so for 3 months na 3 months. 3 months. So ganun kami na train sa bands paano bago ka isa lang sa public. And no doubt, kaya naman talaga yung mga songs nila, buhay na buhay hanggang ngayon. Anong feeling naman, sir? Siyempre, yung mga ganitong generation, familiar at alam pa rin nila yung mga songs nyo. Immortal. Immortal yarn. Kahit kami alikabok na, mapapakinggan niyo pa rin kami sa radyo. Kaya, di ba? Totoo. Kasi ako nung nagtatrabaho din ako nung mga ilang taon dun sa kabila, madalas din piniplay sa mga drama, yung songs nyo, and even talaga, madalas mo maririnig sa radyo talaga yan. And isa na dyan, yung talagang alam natin yung Baby I Love You. Yes. Pa-XP naman! Woo! Pa-sample naman ng Baby I Love You. Oras na lang tayo kagad. So, Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Mapakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Ang kulit! O, diba? para sa Uy, mga alam- Bisaya, Bibi. Mga bibi ba dyan? Alam na alam ko din yung song na yan, Doc. Sabayan mo nga ako. Duet. Iba nga, lagi yan nasa radyo talaga. Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Hindi na ako sumabay kasi panggulo lang talaga ako. Kasi pag third voice pa, baka, sana ba? Third voice, oo. Hindi, pero kasi ang iconic kasi nitong song na to, madalas talaga natin siyang naririnig sa radyo. Paano mo nabuo itong song na to? Itong song na to is like on our third album na, no? So medyo mabilis siyang na-record kasi naka 2 albums na kami. Pero ito na nga yung catch sa song na to, palagi kong sinasabi na pag pinahingay mo siya parang ang lambing, etc. Totoo whatever. naman Tama, diba? talaga. Pero ang sad to break the news kasi pag binasa mo talaga yung lyrics niya, ang awitin na to ay para dun sa minamahal niya, pero may mahal palang iba. Grabe na, di ba? Alam nyo na mga kamachis, ang papakinggan nyo. Sa mga talaga namang nakaka-experience ng ganyang klase. Ano po ba to story nyo? Inang isa sa inyo? Hindi naman. hindi Most of naman. our songs ay iba't iba yung nagko-compose. Kasama na doon si Sir Nonoy, Nonoy Wow. Tan. And then, of course, kaming magkakapatid. So, yung iba,
Meron din siyang contribution. Yung pasaway. Pasaway. Remember that Oh, song? yes. Sa kanya yan. Kasi Ang galing, pasaway siya. no? Talaga, ito yung mga songs na tumatak na. Kumbaga, silyado na sa OPM Di ba? Anong secret sauce sa longevity? And of course, yung mga ganitong klaseng songs na tumatatak sa Pinoy? Siguro kailangan reach out ka sa mga Filipinos. I mean, alamin mo kung kwento nila, makarelate ka sa kanila, para kung anong songs na ibibigay mo sa kanila, hindi yung malayo, di ba? I mean, that's what we're doing before para sa mga OFW. Napakalaking factor ng songs namin kasi binabaon nila sa ibang bansa. At may iba pang isang kwento, yung Soldier. Yeah, isang nakakatuwang kwento kasi we perform live, tapos may lumapit sa akin na client, sabi niya, kayo ba talaga yung original ng J Brothers? Talaga? Nilapitan niya kami. Sabi ko, oo naman, kami pa rin naman yung original. Sabi niya, talaga, kasi sabi niya, alam mo ba, nung nasa Middle East ako, soldier siya, sabi niya, habang nakikipaggera ako, music niya yung nasa tenga ko. Wow. So, nakakatayo ng balahibo Alam mo, yun. yung maganda doon sa kanta nila kasi yung may kwento. Totoo. Di ba, pag tinatanong mga usually, kahit hindi mo alam or hindi ka magaling kumanta, pero pag tinanong, ay, ang kanta na yan, alam mo, tungkol yan sa ganito. Di ba? Meron Yes, kasi nga, kumbaga, ito yung totoong kwento ng Pinoy Oo. Di ba? Very relatable yung mga songs ninyo. Ang galing. Sa hinaba-haba po ng career nyo sa industriya, gaano karami na yung mga songs na nagawa nyo? Dami na. Hindi na mabilang, ano? Mas composer to ako, decomposer ako. Decomposer. Composer talaga. Siguro more or less, almost 100 na yung original. Wow. So close to 10 albums na kami. 5 yung nasa recording outfit. And then yung 5 yung mga bago naming creations na medyo mahirap mag-promote ngayon pero ang dami pa rin, tuloy-tuloy kami sa paggawa every other year almost. May ginagawa kami mga bagong songs. Ngayon meron na naman kaming bago kaya lang Uy. nakakahiya sa Lalo na ang host natin, Saan? Sa mga mga ladies pa babae. naman ang host natin. Bakit naman nakakahiya? Ano bang tema nito? Baka naman pwede kami magpa-XP niyan. Ang title kasi, 1, 2, 3, Reyna ng Reklamo. Ay! Hindi. Muntik Intriga. na, muntik na sito. Muntik na mailabas yung ininom niyang juice. Kasi it's been years na kaming kumakanta ng love songs and everything. So you want Tapos, to experiment on something yeah, kakaiba? even the sound of the music, iba siya, medyo rock siya. pero hindi siya novelty song. Hindi na, I don't know, kung pwede siyang makonsider somewhere, pero medyo rock siya. Parang, Pwede ba kami magpa-XP niyan, mga sir? XP! XP! doon na tayo sa, kasi may part siya na mabagal simula. Tapos parang, andyan rap ka na na naman. Sige, sisimulan na lang para medyo maramdaman nila yung kwento. Iyan ka na naman, nagsisimula ka na naman, rumaratsadang machine tumatagos hanggang laman. Mga dating kasalanan ay binabalik mo pa, paulit-ulit ka na lang, parang isang sirang plaka. Saan ka ba nanggaling? Sino ba kasama mo? Bakit di ba kamo nito? At bakit di ka sumagot? Lantamurat ka mo, di na to magagamot. Reyna ng reklamo. Yan ang bagay na Napagod. Hiningal. Oo. Hindi, grabe, Sorry, no? sorry Sa mga babae kasi talagang nagkakaroon ng history class. Oo. Pag ganyang songs kasi Eventually. ako usually kumakanta, yung pasaway ako rin. Pag love song si Jay talaga napabagay dyan. Napaposes ako ng kanya-kanya evil kayong spirits kasi. Specialty, kumbaga. Parang malapit sa special child yun. Grabe. Grabe ka naman. Ay, hindi, special kasi yung mga songs na nagagawa niya katulad nito, something kakaiba. Yeah. Di ba? Na medyo, hindi naman natin nilalahat, pero medyo sumasalamin. Yeah. Di ba? it actually, ginawa ko na lang siya, it could be a way na maiwasan, uy, medyo malapit na pala akong maging reyna. Maiwasan ng mga babae. So, makakatulong. Oo. Hindi. Pero eto, paano po kayo sumasabay ngayon sa mga trends ng song, sa mga tunog ng bagong generation? Paano nyo po nagagawang mas makasabay? So yun nga yung bali ang isang napansin ko lang nakakaiba sa Philippines no aside from other countries. Nakikita nila nag-grow yung artist. Tayo naman baliktad nasasanay tayo na ika nga kung si Imelda Papin ay tukso, 'di ba? Parang or isang linggong pag-ibig. Hanggang ngayon yun pa rin yung gusto nilang marinig sa kanya. Even si friend namin si Myra ng Putres Skies, she's a great jazzer no. Pero hindi siya nakikita ng tao. Of course, yung mga nakakapanood ng gig niya, napapansin yun. Pero yung majority, hindi.
So kami naman, ito tulad itong Reyna ng Reklamo, pag narinig niyo yung original niya, ang layo na niya dun sa ibang recorded namin. Pero pag napapanood niyo kami sa live, so makikita niyo na, kaya pala ganun sila tumugtog or ganun din pala yung kaya nilang i-cater. So siguro, kailangan talaga mong adjust ka eh. Hindi lang, medyo maselan siya kasi you have to take yung sarili mo kung sino ka at yung market. So I consider it always as subjective and objective, no? Right. Parang ganun siya palagi. Subjective means yung paano mo i-present yung sarili mo, and then yung objective mo is paano mo naman makuha din yung ibang tao. Kasi we're not just performing palagi wherever we are. We try to entertain the people. Kasi nandyan na kami sa harap. Magaling sumagot kasi professor to. Tuturo talaga to. He's a professor in before Lasal Dasmariñas. And Kaya naman pala, Kaya naman parang pala, feeling ko bino. estudyante ako ngayon. Talagang makikita mo yung the way Magaling ng mag-explain. Oo. Hindi, pero it's, kagaya ng nabanggit nyo, it's a risk din talaga sa part ninyo na lalo na to experiment no, sa mga bagong tunog at makasabay nga sa bagong trend, bagong tunog na meron tayo ngayon. But it's also good na as an artist talaga, very flexible, na you're open, di ba? Sino yung mga gusto nyo pong makakolab ngayong generation? Sa mga bagong generation, sino nga ba yung mga bago na... local or- parang tanong ko to sa vlog ko ngayon ako na hindi ko napaisip. Ang dami magaling na bands ngayon. Ben and Ben. Yes. Of course. Pero nandun pa kami sa stage ng... Even yung mga nakakasabay namin sa stage ay hindi pa namin nako-collab. Like sila Bamboo, of Si course. Bamboo. Oh, yeah. Meron akong ginawang song na bagay sana na... Parang Sa magkahawig. radyo at baby. Diba? Parang kuha-kuha niya yun. Makakapasitin. Oo, tsaka yung kilay eh. Kapres ka, Hindi kayo, yeah. Hindi kayo sila yung brothers. Charot. Ginagamit namin yun sa show. May show talaga kami na Bamboo yung ginagamit niya. Ang galing. Kaya pag tumatawag sa amin sa phone, sabi, sino ba to? J Brothers ba to? Sinong J Brothers? Si Bamboo. Ganun yun nangyayari. Kuha-kuha ni sir eh. Kasi ginagamit namin sa So, aabangan namin yung mga ganyang collaborations soon. Hopefully. Oo, diba? May It's ginawa not akong isang impossible. song na sana, sabi ko, wish ko si Kitchi sana yung kumanta. Isang beses yung title niya, isang beses na lang akong maniniwala sa'yo. Parang, Ay, alam nyo, Dong, in fairness sa mga title pa lang ng songs, parang mahuhook ka na agad, di ba? Ibang yung parang, Oo. gusto ko yan. Ang ganda Di ba? ng title. Parang pag narinig mo yung title, papakinggan ko to. Kasi ano bang merong kwento dito, Yeah. di ba? Pag kay Jay kasi maganda talaga mga title sa akin, yun naman, Pasaway, Rina ng Reklamo. Meron Yung pa isa. mga- Meron pa isa. Ano? Ayaw maligo. Sino to? Sino kaya yung ayaw maligo? Hindi, feeling ko perfect combination kasi yung mga makukulit na side sa inyo, sir. Sa akin. Kay Sir Jay yung mga mga medyo... seryoso ng konti. Oo, Kaya seryoso. napaka-flexible, di ba? Para sabihin mo Oo. na at all throughout these years, 30 years, tapos nakakapag-adjust sila ng different genre. Totoo. Maganda yung ganon. Very flexible. Pero eto, paano naman nabuo yung samahan nyo na talagang masasabi nyo, eto yung nagpa-cement talaga sa industriya? Sige. Well, since magkakapatid nga kami, no, yung father ko kasi is nasa Boy Scout, like what I told a while ago, sa Region 5. Ang ginawa niyang babysitter namin, nagdo-drawing na artist ng Boy Scout. So lahat kami natutong mag-drawing. Tapos, of course, yung music naman sa buong family. Na sad to say kasi may mga ibang kaming mga kakilalang musician friends din na hindi nagkakasundo minsan yung mga magkakapatid. Oo. Kaya lang, you have to be, tulad niyan, flexible. Kasi ang music talaga, wala namang perfect dyan eh. Ngayon, pag naramdaman niyo yung harmony, nagba-vibes kayo ng maayos, tapos walang sisihan for the night. Mistakes can happen. Ako, ang sabi ko sa band ko, hopefully masundan ng ibang band to kasi nagba-vlog din ako ng professional band ka ba? Sinong may sabi? Parang gano'n. So, kasi kami yung professional na walang nagsabi kung kailan ka magiging professional. Actually, Diba? no, pag sinabi mo, tama. I'm a Wala. professional member of a band, Yeah. parang, sino nga ba nagdidikta na professional to? Yeah. Di ba? Gusto ko rin mangyari yan na magkaroon talaga ng lisensya yung mga musicians. So wala pang akong makausap for that. Kasi ang sabi ko nga, ang musicians sa Philippines, one of the best in the world. Pero pagdating naman dito sa atin, minsan hindi siya nabibigyan ng
tamang Credits. the budget and everything, and then di ba kung paano i-treat yung mga musicians. So Yes. kaya naman kami naging sabay-sabay na mag-banding kasi lahat kami nagdo-drawing. Yes. Lahat kami kumakanta. Singit lang ako. Three of us guys, we work in Walt Disney way back the 90s. We did Gummy Bears, Winnie the Pooh, and also Galing. X-Men 1997 and Kasama kami Passi. doon. Hello guys sa mga Passi people out there. At yun nga, The Mask, marami kaming ginawa. Layout artist, assistant animator, and the eldest is... At wag mong kalimutan na nagsimula tayo sa Gasi, Gasi. yung 5 pisong comics. Limang pisang yung pangbalot ng kinapa. Yung pangbalot ng kinapa, nagtrabaho rin kami dyan. So, per page ata, 75 pesos, something like that. Kaya ganun. Ang galing, no? Truly, you guys are talagang masasabi mong legit artist, di ba? Thank you. Kasi Thank doon God. sa mga credentials, thank God, yes, sa mga talents, di ba? Kaya nga yung actually we earn money not as parang hobby yan eh. If you treat playing as a work, hindi, pero hobby yan. Pati pag drawing, hobby rin niya actually. Pero pag dumarating yung parang trabaho siya, for example, kumakanta ka, pag medyo maoy na customer, mag-visit ka, yun ang parang trabaho na. Once you treat it as work, talo ka na. Yes. Kaya Sa pag drawing halimbawa, din. akit ka ng stage, ito na naman ako. Di ba? Talo ka na. Kasi Talo ka wala sa na puso. eh. Diba? Parang sa case niya, di ba? Pag sinisip mo na trabaho, to kailangan mo makipag-usap. Yes. Talo ka na kaagad. So, dapat hindi trabaho yung tingin mo dun sa Love your work. Oo, kasi And you mag-iba work for yung love. tingin mo eh. Totoo Yung yan. perspective mo dun sa ginagawa mo, di ba? Parang ang bilis mong mapagod pag tinreat mo siya as work. Pero if you treat it as something na talagang you love and very passionate ka talaga, iba eh, mas i-enjoy mo yung moment, di Ito ba? yun. Kasi sabi nga nila, parang it's not just a career. It's supposed to be a vocation. Kasi when it becomes a vocation, parang you put your heart on it. Kaya talagang masaya ka. Dahil kasi ginagawa mo yun. May pera o wala, pero ginagawa mo yung gusto mo. Masaya ka. Ang sarap sa feeling, Oo. no? Di ba? Pero ito, J Brothers, magkakapatid, magkakaibang personality and character. May mga time ba na nagkaroon din ng conflict yung grupo? Or nagka-clash. Yes, yan. May Wala mga- naman. Bihirang-bihira. 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 Sa akin, siguro yung, for example, our eldest brother, gitarista siya, ito bass ako, drummer. Ang pinaka, lang siguro na napagalitan ako in a way, yung, example, drummer ako, di ba? Simula pa lang ako. Tapos siya, gitarista. Medyo mabagal minsan, pagod ka na di ba? Tapos, do you have that time to listen to me? Kagana si Jay. Parang may na-imagine, may usok na lumalabas dito, parang dragon eh. Parang naging cartoon character, no? Bilisan mo! Ito na nga. May Parang mga ganon. ganon. Mga ganon lang, During pero- live performances, may mga ganon, di may iwasan. Nangyayari. Ganun lang. Pero yung, wala. Walang major conflict Wala, na never. nangyari. Never Awa sa... ng Diyos, hindi nga, parang gusto namin mag-away para mag-trending list. Para maiba lang, no? Oo nga. 30 years Hindi, na pero tayo ang magkasundo. galing. 30 years, walang major conflict. Wala. And ano yung mga advantages and disadvantages of being brothers sa isang group? Sa ang advantages siguro yun, ang alam namin yung galawan namin, di ba? Pag yun, ito, sunod ka kaagad, because kuya mo, ganyan. Kahit man naman, pag nagsalita ako right now, if I'm right, sumusunod rin naman sila, even though mga kuya ko sila. So kayo po ang bunso. Ako yung bunso. Bunso. Alam ko naman, lagi na yan eh. Alam ko! Mas mata siya. Bunso, kayo po ang panganay. Hindi naman, second ako. Second, Panganay yung nasa second. Japan. Pang 3,475 ka na nagsabi niya na. Oo, talaga. Hindi naman. Hindi, mga bagets pa nga kayo. Hindi mo aakalain na 30 years na sila sa industriya. Di ba? Ganong level. Kasi 3 years old pa lang nagtatrabaho. Kaya 33 lang Ay, sila. Ay, ganon. Feeling ko tama. 36 oo. naman. Ah, yes! Ano naman hindi masyadong halata. Oo. Hindi kasi nakakatuwa na parang sa tinagal-tagal, wala silang major conflict na na-experience. Kasi supposed to be, di ba, sabi nga, nagdo-drawing sila, tapos mga musicians sila. Usually kasi merong mga mood shifts Oo, na nangyayari. may mga Kaya ganun. alam naman natin, di ba, pag, ano yan eh, artist yan eh, kaya ganyan, may mga creative na True. nuances na hindi mo maintindihan. Kaya Tama. nakakagulat ng sinabi niya, wala, hindi Wala, ganun yun lang. ka- Dinilatan lang ng mata. Siguro we know when to talk after na masama may konting lang. Saka na namin hindi yung sasabayan mo ng init ang ulo. Ganun kaming mga kapatid. And we always say, love you tol, love you. Nakauwi ka na Ay, ba? ang sweet. Oh, ganyan. Love you tol. Oh, sa isa na. May word na love you.
And to think na lalaki sila lahat, di ba? Parang, Ay, nako. di ba? Ay, nako, hindi kayo Joke sure. Hindi, pero kasi di ba, parang bihira yon sa magkakapatid na puro lalaki, tapos magsasabihin na, oh, ingat, love you, yung mga Oh, ganun. at saka considering the fact na they started na talagang, Jay and Jim, tapos sabi nyo nga ngayon, tito na. Parang ang point ko, syempre pag nagkaroon ka ng family, di ba kumisan, ng sarili-sariling family, nagkakaroon din ng iba ng May changes preferences. din, May oo. ibang priorities, tapos may mga preferences. Pero nakakapagtaka, sila pa rin na yung ganun. Hanggang ngayon sila pa din. Oo. Sa tinagal-tagal ng pinagsamahan nyo, paano naging sandigan ng isa't isa? Yung, at paano rin nakatulong yun para mas lalong mapagtibay yung grupo? As of the moment, yung pag may problema, so of course sasabihin nila, and then minsan man may nagawa siyang halimbawa hindi masyadong okay, yun, papapas mo muna ng konti, and then after that marirealize niya, tol, ganito. Palaging siguro may paggalang sa pagsalita, kahit na medyo may konting off na nasabi or what, palaging pag-uusapan. Communication pa rin Tsaka we is always key. pray na. Sabi, pray. Tol, pray muna tayo. Ganyan. Yun, Pagtutugtog, minsan nakalimutan, minsan mga 10% siguro makalimutan. Pero we always pray before we perform. We pray when we talk, kung may meeting, whatever. Tol, pray muna tayo para ma-clear yung minds namin. Kahit na, pasaway. Sabay segue, no? Pero grabe, sa tinagal-tagal, ano yung pinakamalaking naging challenge ng grupo? Pandemic. There was a time na muntik na akong ihiwalay sa kanila. Ay, bakit Ayan, po? kasi nagka-offer ako, di ba, naalala mo pa yun. Hindi sinasabi sa... Well, sinabi lang sa amin, nagkaroon ako ng offer na isolo na, yung ganon. Tapos sabi nung father ko, wag na muna kasi ano talaga sila eh. Muntik na akong dalhin sa ibang path. Parang ganon. So, pinapasolo na, naalala mo pa yun. Tama. Di mo na naalala. Way back. Mga anong year yun? Tagal na, siguro mga 2000, mga ganon. Tama. 2000 or 2005, mga ganun. Nakatatlong album na rin kami. And then, na-meet ko yung isang manager ng kilalang singer. Kinausap si Papa. Sabi niya, pwede nating i-groom to, sabi niya. Tapos magsusolo na. Awa ng Diyos, kami kasing tatlo, wala kaming inggitan eh. Oo. Wala Which is yun talaga yung Never. isang malaking Ibang klase, foundation. Isang masishare ko sa inyo, sabi ko, nung bata kami, ang nananalo sa singing contest yung panganay. Yes. Oo. Sa mga singing contest. So nagkakalaban talaga kayo sa mga singing contest? Hindi kami magkakalaban. Halimbawa, nung bata kami, so kilala siyang magaling kumanta talaga. okay. Tapos nung bunso naman to, ang boses niya parang Jackson 5s, yung Wow. Michael So Jackson. mataas talaga. Yung mga falsetto na matataas. Mataas. Tapos ako yung Matinis, oo. sintonado. Ay, bakit? Ako yung sintonado. Yeah. Ito yung isa pang masishare ko. Nakakatuwa na never akong sinabihan na sintonado ako. Never ka nila... Ni mama, Sila ng mga ka na. kapatid ko, hindi nila ako sinabihan na sintonado ako. Love it all. Nalaman ko na lang yan like 10 years ago lang or something. Talaga? Parang- Paano nila sinabi Ang sa'yo? sabi nung mother ko, sabi niya, nakakatuwa, no, Jace, na ikaw yung, sabi niya, ikaw yung nag-focus sa music. Kasi si Jim nasa arts siya madalas, si Joy nasa doon na, sa corporate siya sa Japan. Tapos ako yung, sabi niya, ikaw yung sintonado nung bata eh, pero ikaw na ngayon ang composer, Vocalista. ikaw na ngayon yung vocalista ng Gay Brothers. Nagkabunyagan na, oo. Pero nakakatuwa na wala kami inggitan. Halimbawa, may isang song na siya yung sumikat. Proud kami sa bawat isa. I think isa yun sa mga naging secret din talaga sa kahabaan ng kanilang career. Yung walang inggitan kasi malaking factor po Oo yun, di ba? naman. Pag Sobra, nagkaroon ng sobra. inggitan, kumisan, dyan na Natatapos. Oo. Kasi nagkakaselosan na, o bakit siya ganito, o bakit siya ganito. Nagko-compare na. Tsaka may konti ang kwento regarding, siyempre, tatlo kami mga lalaki. May makita kaming chicks. Yan na nga ba? Ito na, nga ginagawa namin, kaya wala kaming inggitan. Oh. Okay, ikaw muna, tol, kuya, manligaw. Siya muna. Then, sunod dyan, pag hindi pumasa si Jay. Pero pag pumasa kay Jay, hindi numabot sa akin. Sorry na okay lang. May dimples siya, ako may pimples eh. Taray! Pero may mga bro code ba kayo pagdating sa mga bro code na pag sinabing pagdating sa babae? May mga ganun ba kayo na parang, pag naging ano na yan, hindi pwedeng talunin pwede yan. yan. May mga ganun. Definitely. Meron Sobra naman, yung meron respect naman. namin We respect so much. Sa bawat isa. Yun na nga yung kasasabi na ni Jim na
kung sino yung gusto ng babae sa amin tatlo. Oo, may bigayan. Malakas kami Kumbaga. makiramdam. Kay ano, si ano type. Di okay na yan. Okay na. Kasi di ba, Doc, sa mga musician ng ganyan, lapitin talaga yan ng mga chikas-chikas. Oo naman. Di ba? Parang hindi mo rin alam kung paano ma-ignore yan kasi talagang parang yun yung lifestyle na Oo. hindi sinasabing preferences na talagang lahat kukunin mo. Pero yung punto na pag naging musician ka, lapitin ka talaga. Totoo. Kasi malakas yung appeal ng mga Oo, guys ng na mga- marunong, tas gagawan pa nila ng kanta yung mga Kanta, chikas. naku, oo. Di ba? Nagawa niyo na po ba yun? Nakagawa kayo ng song dahil masyado kayong in love dun sa babae? Oh, definitely. Kaya kahit Ayan. na hindi lang in love, kahit na naging girlfriend lang na basta may mga kanta, alam mo kanta ko yan, binigay sa Di nagmamalaki. Diba? pinagmamalaki yun. O, eto na. Ngayon, sa current state, ngayon, ano ba yung pinaka talagang meaningful para sa inyo when it comes to yung pagpapatuloy ng musika and pag-abot ng mga sa mga tagapakinig natin? Of course, yun nga, palagi namin sinasabi na binigay sa amin yung talent na to. So, para entertainin yung mga tao na nasa harap mo. So, hindi ka binigyan ng talent ng Diyos para lang i-glorify ka ng mga tao na, ay, galing mo, wala kaming ganon. Naandun kami sa point na binigyan mo kami ng talent, God. Itong mga tao na dumating sa harap namin, umalis sila sa comfort zone, nanood sila sa amin. Kailan mapasaya natin sila para kahit papano ma-uplift yung spirit nila, makalimutan nila ng konting problema, ma-enjoy nila yung gabi. And then, of course, yung mga messages naman ng song, yung It's About to Come pa. Ang dream ko is makapagawa ng song na parang yung worldwide na maka-generate ng peace. Parang Ay, ganun. ang ganda. Ay, nun. Yun yung target ko. Yan yung mga songs na kailangan natin At talaga this time, ngayon. yung something inspirational. Yeah. Totoo. Tsaka- Something na- Even though na sabi kong kapatid ko siya, pero na-observe ko yung mga compositions niya, kahit anime, nakagawa siya ng anime song. Ay, May anime wow. song siya, nabilib ako sa kapatid ko, Love You Tolole, okay. Pati sa mga schools, kaya niya magawa Nga yan, ng mga... yun naman ang Ang galing. mga schools Gumawa ng naman school. nagpapagawa sa akin ng mga hymn nila. Ay, mga alma talaga? mater songs. Yeah. Wow! Siya pala, Nakaka- si mama gumawa ng hymn. Nakakatuwa kasi may ginawan ako sa Pateros National High School. Nag-request sila ng hymn. Sabi nila, 48 years na tong school na to, wala pa ring hymn. Tinawagan ako Ang ng tagal, kaibigan oo ko. nga, usually may hymn talaga yung school, Tapos ngayon, eh. iniensayo nila yung song. Narinig ngayon nung kabila, Signal Village National High School. Sila din. Nainggit. Gawa din kami dyan. Ito na yung Competitive. kuwela. Gumawa na ako doon. Tapos yung principal doon, sabi nila, stricto daw yung principal. Awa ng Diyos, nagustuhan ka agad. Tapos pagtingin ng apelyido, Jimenez, sabi niya, ano mo si Rosel Jimenez? Sabi niya, ay, mother ko yun. Sila yung gumawa ng school hymn dun sa dati pa, like way back. Tsaka pag Nakakatuwa na. every time na mag-graduate ka as a professional architect or engineer, or PRC hymn. PRC hymn. Yan, si Ang Ma- PRC hymn, we're proud, si Mama po ang nag-compose niyan. Mama din ang Dr. Roselyn Jimenez. So lahat na Nag-graduate ng my board. My board. Si Si Dr. Mama. Roselyn. Si Mama. Hi, Gumawa ng Mama. Love you. Ang galing. Nakakatuwa. Na namanan niyo yung mga ganong talent from your parents. Awa ng Diyos. Diba? Yung mga anak niyo siguro magiging ganun din. Magiging brothers naman sila and sisters. Meron na talaga siguro. Aabangan natin. Meron na ba? Musically inclined? May plus, minus minsan yan. Kasi yun nga yung dinaanan mo minsan. Ngayon, hindi ko naman sila pino-force. Aha. Although yung panganay ko nagda-drawing na rin. So Ay, ang kasama galing. na namin sa mga racket sa drawing. Oo, Nagda-drawing nakakamana kami sa talaga. EGS Studios. Sabi mo naman yung EGS. AGS Studios, yes. Trading card siya na original ang artwork. Hindi siya nire-replicate, so original lang yung And then artwork. trading And cards also na ako yan. naman sa Trading cards yan eh. Next Comic Art. Hello, Jiggy and friends. Gagagaling ko lang sa Orlando, Comic Florida. Convention. Comic Con Ah, so Convention naman. Comic-Con kayo? Yes, yes. Ako usually kasama. Kuminsan nag-a-attend ako ng ganun. Wow! See you there! Nakakatuwa, no? Pero eto, ano talaga yung talagang malaking impact kung bakit kayo nag-match talaga? And hanggang ngayon, match na match pa rin kayo sa mga kamatches natin, yung mga talagang nakikinig pa rin sa mga songs ninyo. Of course, yung sincerity, no? Sincerity mo sa craft. Tapos kung bakit ka naandun sa, yun nga, sa moment na yun. Kasi hindi ka naandun dahil lang sa kikita ka ng malaki or bibigyan ka ng magandang sahod. Hindi. Yun talaga yung, we never called yung mga kaibigan namin na fans. Palaging friends sila. Hindi namin sila tinitreat as fans. Ay, fans namin sila. Wala kaming ganun eh. Lahat kaibigan namin. So,
pumutuloy-tuloy siya hanggang sa generation. And dumadami, Dumadami nagre-recruit. Dami, Oo. Tapos kaya nga ngayon, ang nangyayari, pag kumakanta kami ng mga original songs, nilalapitan kami ng mga gandang babae, di ba, Yun, magpapaselfie. Tapos sasabihin, paborito ka kasi ng tatay ko eh. Ganyan na yung mga linyahan na Ganun na, naririnig ganun nyo. na. Nakakaloka. Pero ito mga sir, ang dami kasi ngayon, of course, alam nyo naman kung gaano karaming mga talented na mga Pinoys out there and nag-aspire din to be, you know, to be one of those successful artists din, kagaya ninyo. Ano yung advice na pwede ninyong maibigay? Puso, yun na nga. Kasi tulad ng sinabi namin kanina, na don't treat singing as work or profession na ano. Puso talaga, you perform because whatever yung gaano makaraming crowd dyan or konti lang. Kasi usually pag kumakanta, nakapikit ako minsan eh. Pumipikit ako kasi ninanamnam ko yung song, di ba? Praise the Lord, hallelujah. Hindi ba ipa-pray? Pero ganun kami, ako, when I perform, alam ni Utol yan, ganun ako. Tama, Jay? Tama. Mula sa puso talaga. At siguro advices ko sa lahat ng mga musicians is ihiwalay natin yung, kasi dalawa yan musicians and artists. So yung musicians na tumutugtog sa live, yung mga bagong bands, ang advice, medyo mahirap yung side nila kasi nung time na nagsimula kami, like 90s, kami nagsimula maging professional, medyo mahirap na kasi from 90s to 60s ang tinutugtog namin. So, 3 decades. 3 decades. Ngayon, yung mga musicians ngayon, hanggang 70s ni-request sa kanila. Hanggang 60s pa. So, almost 5 decades yung medyo kailangan nilang... for the professional, hindi yung artist, no? We're talking about the musicians. Ngayon, ang nangyayari minsan, since meron na nga Google ng lyrics, Ang dali so na lang. bahala na lang. Okay na yan, nakanta ko na eh. So, pag ni-request ulit, hindi na nila binabalikan. So, ako even now, advice ko kahit nga sa mga band members namin, tagal na namin tinutugtog yung song, sabi ko, pakinggan nyo muna uli yung original kasi babalikan natin yung root ng song na lumalayo na tayo eh. May identity ka when you play your song. You always to have that identity na kami to eh. Ito yung original, ito yung identity ko, i-merge ko yan. So wag lang yung puro sipra or plakang-plaka. Plakado Alam mo naman, masyado. yung ganun yung mga Pilipino minsan, grabe, plakado. Parang siya talaga yung original. Di ba? Nasanay tayo ng ganun eh, pero nakakalimutan yung artist side. So dapat ipag-merge mo yon para may tutuluyan yung career mo as musician. Kasi if yung kumakanta ka ng cover songs, maalala, yung original, hindi Actually, ikaw. oo. Diba? Kasi parang copycat lang Yes, yung yes. naging dating. Pero bigyan mo ng konting percentage na kung sarili mo, then Tama. Ang galing, no? Nakakatuwa. And eto, last, ano ba to? Nung mga nakaraang linggo na mention ko kanina na naging guest namin kayo sa Vibe. Anong feeling na maging part ng Vibe that time? At syempre, nakita naman natin kung gaano ka-warm yung pag-welcome ng mga Vs natin. feeling ko ay, woohoo! Ang taas ng energy, no? Ganong level! Hindi, kasi nagtuwa kami kasi tulad na 3 generations na yan. Di ba? I mean, yung nakikita mo na batang-bata pa tapos makaka-relate pa sa kanta, mga ganun-ganun. Thank you, Lord, na tumawid sa next generation yung songs namin. So, even though na ugod-ugod na ako, alam mo. Ganyan talaga. Ganun talaga. Totoo yan. Jay, may matinong sagot. Hindi, we're so happy na nakapag-guest kami sa Vibe PH. Walang halong biro na, walang halong bola na mababait yung staff. Yes. Well-attended yung artist. So, nakakatuwa na may mga ganong studio na ganon i-treat yung mga artist. Yes, Totoo one of the yun. best. Sa tagal namin sa pag-guest, nakakatuwa na ganon yung ginagawa nila sa mga artist. So, napakalaking bagay nun sa artist. Kasi naramdaman uli niya na, wow, artist ako talaga. Pangalawa, yung Wait mo naman, yung bandroom may marami pagkain, lahat na. May jacuzzi pa, may jacuzzi. May jacuzzi. Walang puwang ang gutom sa May Vibe. masahista pa. Oo. Uy, noong time nyo kasi, di ba, nandun din si MVP, si Boss, si nga, MVP. And kita talaga namin na from stage na talagang enjoy siya sa mga songs. Thank Anong you. feeling na, of course, yung talagang boss natin nakikisabay at talagang relate din talaga sa mga songs. Natatawa kami kasi nasabi na sa amin na, andito si boss ha. Andyan siya, nakaupo na ako. Eto na. Noong pag-show na namin itself,
biglang, siyempre, na-enjoy na namin yung crowd. Dinaanan na niya si boss. Hindi niya napansin. Si boss na pala yun. Kasi na-hype na Na-hype siya. na, no? so- Medyo madilim sa audience sa part. Boss, huwag magtampo, boss! Huwag magtampo! Naku, for sure na-enjoy ni boss yan. Thank you, thank you. Oo. And kasi nakakatuwa nga na, of course, alam naman natin mga kamachi, sa Vibe kasi meron tayong 3 segments dyan. We have the OG, which is katulad ng ating guest ngayon, sino Sir J Brothers. And meron din tayong uprising kung saan nabibigyan natin ng pagkakataon yung mga uprising, yung mga baguhan na kumbaga na very nice. mabigyan ng platform na maiparinig yung kanilang mga original songs. And of course, yung ating main Vibe kung saan binibigyan natin ng power yung mga ano natin, mga Vs natin na bumoto kung sino nga ba ang karapat-dapat. So, i-promote nyo ulit, malay nyo, makita ulit namin kayo sa Vibe. Oo O, nga. diba? Maging special request ulit kayo ng mga Vs natin. Well, nakakatuwa po na mag-guest doon sa mga makabis natin. Marami pa kaming hit song na pwede naming i-share sa inyong lahat. And meron din kayong mga new songs, so check nyo din yun para at least makita nyo yung mga bago naming creations. Yes! 5 years from now, sir, mga sir, saan nyo nakikita yung sarili ninyo? Ako artista. Yes! Alam mo, parang pwede kayo maging komedyante talaga. Joke lang, grabe. Pwede. Oo. Comedian host. Natural comedian. Very natural eh. Tapos bali mo maging host pa siya. Why not? Parang mali yung ininuman. Oo. Kayo, sir. Well, of course, andyan pa rin kami sa music industry and creating new songs pa rin. And hopefully nga, yun, isa sa mga dream namin is yung makapenetrate talaga sa international market. Wow. So, target namin makagawa din ng... Meron na rin kaming mga English songs. Pero hopefully, kasama ko ngayon si Mark Velasco madalas. Yung singer Ordinary ng Song. Ordinary Song. At isa siya sa mga Filipino artist na hindi napapansin ng mga Filipino, lalo na grabe yung binigay niyang honor sa Philippines. So, hopefully, yan, makatrabaho. Sana din siya. makabisita rin siya sa Vibe. Di ba? Nilalakad natin. Oo. Itakbo nyo na rin. Takbo natin para mabilis. Naging close kami kasi same height kami. Hi, Mark. Love you. Yun talaga, no? O, eto naman po, kung bibigyan nyo ng caption yung buhay nyo at yung naging journey nyo for the past, 30 years, ano yung caption na to? O, yung parang lyrics ng ano. Pwede rin gawin nating lyrics. Kasi sa dinami-dami na rin ng songs nila, Doc, Oo di ba? nga eh. So Kaya ano yung pwede yun. lyrics o linya ng lyrics na pwedeng sumalamin doon sa naging journey ninyo? Laban lang sa hamon ng buhay. Parang pagod Wala na. naman ganun. Hindi, Laban lang Hindi sa siya lyrics ng song, but meron akong sinulat before na quote na don't sing from your heart, sing from your soul. Yan. ganda. So, kasi ang Kurot. Pakurot. kasi yung heart mo, nagbabago-bago minsan yung ano eh. Pero May yung change soul of mo, heart yung minsan, soul diba? mo, isa pa rin yung pupuntahan niya. Tama. Ay, ang So, ganda yun yung no. ginagamit. Napakalalim. Parang napakalalim ng pagkatao ni Sir J. Malalim Oo. talaga ako. Ako malalim na nagsasalita mag-isa eh. Iba na yung sayo, sir. Oo. Pero eto na, mas lalo pa natin kikilalanin mga kamachis ang ating mga bisita ngayon. Maglaro tayo ng quick match game. O eto na, Doc, simulan mo na yan. Pero syempre, after 1, 2, 3, ituturo nyo kung sino nga ba yung dinedescribe natin. Patay tayo. Ayan. Okay. Let's go, Doc. First, sino ang pinaka-perfectionist? Naku. Jay. Medyo. Pero actually si JT yung ano. Mas yung matindi panganay si namin. JT. Kaya doon, sa Japan nandun. Mas grabe yung panganay namin. Mas ano yun. Pinaka-perfectionist. Kaya yung sungo ay yung ilong, di ba? Oo. Mga ganun, Yun ganon. yun, siya yun. Siya yun. Mapapanood niya to. Kung saan didilatan talaga kayo ng mata, ganong level. Napakabait no, napakabait. Eto naman. Sino naman yung pinaka-emotional kumanta? Jay, syempre. As a personal, mas emotional siya sa akin. Talaga? Pero pag kumakanta, I always treat yung every song, i-digest mo talaga yan para mailabas mo ng maayos. Tsaka mas maramdaman ng... There was a time na umiyak ako, kumakanta ako ng... Pasample naman po yung emotional version ng mga kanta. Ayan, pa-XP Ayan, naman ng mga ganyang songs. I won't give up on us, even if the skies get rough.
I'm giving you all my love. I'm still looking up. Yeah, mga ganun. Oh, parang may naiiyak daw doon na parang may naaalala siya. may share ako minsan kumanta ako ng Bed of Roses. Nasa ibang bansa ako noon eh. Tapos umiyak, naduha talaga ako. Ang hirap kumanta nung napapaiyak. Kasi it's the lyrics na I wanna lay you down in a bed of roses. Cause tonight, I laid on a bed of nails. So kahit mahirapan ako, Grabe, no. naiyak na ako. Grabe, feeling ko grabe siya mag-scrutinize nung mga yung detalye ng bawat songs. Yeah. Kaya ramdam na ramdam. Even yung sa song na Yellow, na parang wow, Yellow, di ba? Ng Yes. Coldplay. Pagdating doon sa part na, for you, I bleed myself dry. For you, grabe yan, no? Grabe yung lyrics na yun. Oo. Kakayak. Kaya kung iisa-isa, himayin mo yung mga songs na meron tayo, Yeah. diba? Magaganda Iba talaga eh. talaga yung impact niya. Oo. Pero eto na, Ito sino? yan. Hindi na kailangan itanong. itanong. Hindi Diba? kinakailangan. Yung sino ang pinaka-makulit. Hindi na natin, alam. Sino magalang dyan? Pili ko talaga siya yung pinakamakulit, pinaka-komedyante. Ito, meron dito, naninipa. Oh, yan, oh. Ayan. Pero sentimental siya, di ba? Ang mga- Talaga. yung Minsan mga ganun daw eh, Oo, sir. ganun. Yung pinakamasayahing tao, siya yung may... Ito kasi, short Sentiments. story lang. Our uncle na passed away. Nasa Japan kami noon. Tapos noon, kumakanta ko na Habang May Buhay. Habang kumakanta ko noon. Tapos, ang mga Japanese kasi mga namin, mga guest, di ba? Ang kinakanta Habang May Buhay, habang may buhay, hanggat ng dugo ko ay dumadaloy. Tapos, umiyak na ako noon. Lumulunok, di ba? Hirap lumulunok, di ba? Tapos umiyak ako, sabi ng mga hapon, Nani sure, nani, Jimuar. Sa akala niya, papatawa ako. Sabi ng hindi, umiyak talaga yan. Kasi nawala yung uncle ko. Uncle namin na napaka-close sa akin. Kaya ganun. Pero akala nila nagpapatawa ka pa rin. Tao rin ako, tao! Oo. Pero namin! Tao rin siya, mga kamachi. Oo. Oo, pero eto, sino naman ang pinaka-strict sa music? Si Jay naman talaga yan. Si Being Jay. sa recording at producer na rin ako ng mga album and everything, arranging. So, pero strict ako in a way. Pero ang music kasi marami siyang way na pwedeng gawin. So, hindi ako super strict na ito lang yung pupuntahan natin. Walang ganon sa akin. So, pwede ito, pwede yan. Ngayon, magpakinggan natin kung maganda yung kakalabasan. Open naman ako. Strict but open sa mga suggestions. Ayun, ang mahalaga. O, there you have it, mga Nagpaliwanag. kamachis. Oo, may explanation. Explanation. Oo, pero mas lalo pa nga nating nakilala ang J Brothers. O, eto naman ngayon, mga kamachis, syempre, hindi pa natatapos dyan ang chikahan natin dahil eto na. Simulan na natin ang match or trash. Ano bang meron dito? Nako, kabisado nyo na to. Pag sinabi nating match, ibig sabihin, tuloy lang. Meron po kaming mga babanggitin ng mga kwento. Nakuha namin, of course, and very relatable din. Alam yan ng mga kamachis natin. At kukunin namin ang opinion nyo. If it's match, ibig sabihin may pag-asa pa. Pwede pang ituloy. Pag naman trash, tapos na, let go na. Okay, ready na ba kayo mga sirs? Susubukan namin. Susubukan. Yes, of course. Okay. Sabi dito ni External Sugar 2934, should I keep our friendship or nah? Okay. Her dad keeps saying that I should join their church, that I should be baptized again because the Catholic is different unlike their church. He thinks na tama sila. Gusto niya talikuran ko ang pagiging Catholic ko and keep judging my religion. Huwag daw maniwala sa mga pare. At bakit maniniwala din ako sa'yo? Sabi niya. Ano ka ba? He literally insulted me being a Catholic in front of her own daughter and my friends while eating. P.S. My friend didn't even react. It's like a normal day for her. Okay, ano to? Trash or match? Since dun sa last na sinabi mo na hindi Yes. nag-react yung girl, para sa akin medyo maselan yun. So, para sa akin, trash yan. Trash. Kasi ang religion and politics kasi minsan pag pinunta mo na yan, Masela mga na. kaibigan, Ibang usapan relatives, na. nag-aaway-away. Totoo. Diba? I mean, totoo yun. And pwedeng, di ba sinabi nga niya, kung wala yung sa reaction ng friend niya sa dulo na sinabi, it could be na i-check mo, hiwalay naman yung religion sa pagiging magkaibigan. Yes. Pero since yun yung naging reaction ng kaibigan niya na parang wala lang. Deadma lang. O dapat sabihin na lang niya siguro, dapat parang, hindi, hiwalay naman yung dad sa pagiging magkaibigan namin. Yes. Yeah, religion is just a religion. Parang ganon.
Totoo. Faith is different. Yes. Yes. Tayo. Definitely. So it's a trash for them, Doc. How about you? Okay, when we talk of religion, hindi naman yun ang pinag-usapan natin eh. We always talk about yung meron ka bang pinaniniwala ang Diyos. Pag meron kang pinaniniwala ang Diyos, hindi natin pag-uusapan or pagdidebatehan kung sino ang mapupunta sa langit. Dahil kasi pare-parehas tayong makasalanan, pare-parehas tayong mamamatay. So sa akin lang, pagdating sa ganyan, kung magiging problema sa pagkakaibigan, religion, trust na kahit ano pang gawin yun. Amen. Oo, di ba? Hindi Tama naman yan. kinakailangan kasi Amen. ano yun eh. In fact, nasa sa atin yun. Halimbawa, if you have different religions tapos gusto nyong magpartner kayo, we talk about yung ano bang gusto mo. Doon na tayo magkakasundo Yes. eh. Napaka-importante. Communication. Yung communication. Although meron talagang napaka-stricto in terms of the religion, pero meron din pagkakataon na you give way. Just to give an example, magkaiba kami ng religion ng husband ko. Oh, so Pero- paano nag-match? Pero hindi kami nag-aaway. Conflict, yeah. So at the same time, wala kang pakialam kung ako may mga santo ako. Wala rin akong pakialam kung anong gusto mo. Basta, Respect. oo, ang punto natin, we should level up our spirituality and that is being kind to other people and be an inspiration to other people as well. That's true. For me, trash din to. Sabi nga nila, di ba, love, God is love. So, napapakita ba natin yung love by manipulating someone's decision, di ba? So, it's a personal choice yung religion. So, pwede kang magsuggest, but you cannot parang manipulate na pilitin ng isang tao sa kung ano yung religion na gusto niya. So for me, it's a trash talaga, definitely. Okay. Okay. So same trash. Tingnan nga natin. Pamasa tayo. Parang pinagpawisan ka. Hindi ka na. Parang may quiz. Gusto mo yon? Okay, eto. Tambayan ng lihim. TNL ko lang. TNL? Ano yung TNL? Oh, basta. Tambayan ng lihim. Tambayan ng lihim. Ay, ang galing nito! Parang tambay ka sa Reddit. Yung totoo. Tinatanong ko sila dito, hindi sila makasagot. Tambayan ng lihim? Ang taray. O, TNL ko lang. Ano yung bagay o mga bagay na sinusubukan mong baguhin sa sarili mo dahil alam mong kailangan? Late night thoughts, nahihirapan ka man baguhin pero unti-unting ginagawan mo ng paraan para mabago. Sa akin, pagiging hoarder kasi, hirap akong mag-let go. Lalo na pag may sentimental value. Kaya what I am doing, I sell used items na ready na akong i-let go, i-donate o ipamigay. At ang hindi matipid, lalo na sa pagkain. I think lahat ng ito nag-root sa childhood ko. Galing sa maayos na buhay na biglang nakaranas ng hirap. Sa murang edad kasi maagang nawalan ng tatay, so maagang nabiyuda ang mom niya. Mabuti na lang, madaming mabuting tao sa paligid namin para makasurvive. What I'm doing, I forced save. Kailangan pa kasi sa akin forced saving para makaipon kasi magastos ako. Laughing emoji. Oh. Ano yan? Is it a trash or match? Parang copy lang. Copy-paste. Copy-paste lang. Oo. Since nabanggit niya that he or she is trying to change it. So it's a match for me kasi ginagawa niya ng paraan. Isa sa mga adjustment na pwedeng sabihin para sa akin na madaling maintindihan kung halimbawa clinging nga tayo talaga sa mga materials na emotional. Oo, Sentimental may mga ganun value. talaga. Is yung sinasabi nila na 100 years from now ba nandyan pa yan or may sense pa ba yan? Oo. So pag ganung inisip mo siya minsan, mapapaisip ka nga naman, oo nga, no? So, limit mo na. She's doing it, so match siya. Match pa rin. How about you, Doc? Actually, may psychological perspective ang ano. Oo nga eh. Okay. When you talk of hoarding disorder, marami kasing elemento siya. Maaring talaga sabi niya nga during yung childhood niya, so parang meron sila tapos nawala. So ang tendency, pag nagkaroon ka na, gusto mo marami. Yes. Yung mother ko, kasi panahon sila ng gera, di ba, wala. So talagang natatakot sila na palaging baka mawawalan. Kaya nakikita ko yung nanay ko, kung mag-hoard yan, hindi kami pa pwedeng bumili ng kahit
tatlo lang kami magkakapatid, 5 lang kami sa isang family. Ang bibili namin dapat, di ba, 1 litrong toyo? Hindi. Dalawang galon ng toyo. Ang dami. Dalawang galon ng ganon. Tapos, ang mantika namin, balde. Grabing Ganon, level naman yan, Dok. Ganon siya. Talagang umaabot kami sa di ba nasabi ko nga before, na talagang pinagsasawa kami. Dahil kasi nga, hoarder. And it comes to a point na parang, nagpunta siya sa States noon, tapos sabi niya ganun, ay, ang dami kasi, ang mura lang doon. Tapos sabi ko, bakit? Ilan ba yung binili mo? Tapos nakita ko, 3 dosenang tuwalya yan. Ano natin yan? Parang ganun. Grabe Tapos na, and Goy. then, nung sabi ko nga, nakakatawa, dahil sabi ko, anong pwedeng gawin dito? Alam mo, unti-unti, yung kapatid ko noon, nung bata siya yung sabihin na natin, nangungupit. Ako naman, nung time na dumating yung mga bagay na yun, binibenta ko. Ang galing, no? Pinagkakakitaan mo rin, Dok. Tapos, nung In fairness to you. hinahanap niya, hindi mo natandaan. Di ba pinangregalo natin? Hindi niya alam. Kasi parang it's one way also na it will come to a point you have to declutter. So, sobrang dami. And nakikita niyo naman, di ba sa States, iba na yung hoarding, disorder na iba. Di ba nagpapilot na mukhang basura na yung bahay nila. And Totoo. if you do not do anything about it, talagang ang hirap. At least sa kanya, gumagawa siya ng paraan. Yes. Pag hindi, alam mo, talagang hindi ka na makadaan sa bahay, mabaho na, magkakasakit. And eventually, may mangyayaring medical condition. Nakakalungkot dahil kasi yung mga nakikita mo doon, yung mga matatanda rin, nabili ng bili. Tapos hindi mo rin alam, hindi naman ginagamit yung mga binibili. Totoo yan, Doc. It's a match kasi meron siyang ginagawang proseso para ibahin. Oo, yun diba? ang maganda And let's admit, hindi madaling ibahin ang isang attitude na nakagisnan mo na. Oo. Medyo mahirap baliin talaga yon yung something na nakagisnan mo na. And magro-root talaga yan dun sa upbringing and yung environment na nakagisnan mo. Kaya rin siya naging ganon, which is na-mention naman niya. And ang hirap ngang baliin nung mga bagay na nakasanayan mo na. And by doing that step 1, 'di ba, na paunti-unti binabago mo yung isang katangian na talagang alam mong hindi rin maganda. And actually yung acknowledging pa lang, by acknowledging Acknowledging. it's a good step na you have plans of changing it, 'di ba? At saka, sigurang maganda kasi dyan, lalo na, syempre, nag-start ka, nung college ka, ganito, marami kang mga letters, and then nagkaroon ka ng mga boy. Sana pagdating sa ganyan, alam mo na meron ka ng commitment, gusto mo na magpamilya, tanggalin mo na rin naman siguro yung mga... Yung mga dating crush pa. yung mga love letters. From noon pa. Diba? Oo. Totoo. Yung tinatago mo pa yung yung tangkay nung rose. Di ba? May mga gano'n. Tapos yun yung mga kauna-unang puppy crush mo pa na, Oo. di ba, puppy love pa yung time na yon. Tama So na. siguro it's time to let go yung mga gano'n, especially kung may partner ka na. And sabi rin nila talaga, minsan, nakakaano rin sometimes we have to declutter because yung utak kasi natin naapektuhan din eh. Oo naman. On how we think, kung paano tayo nag-iisip sa pang-araw-araw natin, na malaking epekto siya kung makikita mo na ang daming mga bagay na nakakalat na hindi naman dapat nandyan. Yung ito, 10 years pa to nung wala na siyang Totoo. use. 'Di ba? So it's better na to be organized and alisin yung mga bagay na matagal na hindi mo na rin naman napapakinabangan. And eto pa, yung mga bagay na tingin mo hindi na mapapakinabangan, may ibang tao na nandyan na, 'di ba? Pwede nilang Yung ibigay yung mga yun. your trash can be someone else's treasure. Treasure. 'Di ba? So, why not ipamigay mo sa mga tao na pwedeng mapakinabangan? 'Di ba? So, goods ka pa rin dyan, match pa rin yan kasi you have that first move na baguhin. Okay. So, pare-parehas tayong, it's a match. Okay. Eto na. Another one. I hate everything, sabi ni External Sugar 2934. Grabe naman yung I hate everything. Simula Strong pa words, big words. O, di ba? Family issues daw. Okay. What keeps pushing me ay mga cats ko. I want to give up na. But when I look at them, I just said to myself, it's okay, you're doing great. I stopped my college to let my older sister finish first. Since she graduated, nag-iba talaga ugali niya. Nakapasa na siya sa board. I'm a bit jealous of her. I felt like my years has been stolen. I cannot experience the things she experienced during her days. It's just I feel so lost. My parents do everything for her, everything, but for me, I don't know. May bitterness. Oo nga.
Yung sibling rivalry ba yun? Oo, nag-stop siya ng college. Okay, para makapagpatuloy yung kapatid niya. So feeling niya, nale-left out siya. Nakagawa ka naman ng Okay, paraan. is it a trash or match? Medyo mahirap yung part na yan. Pero parang dapat para sa akin since wala naman siyang ginawa na sinabi na anything na gagawin niya or whatever, nag-stop lang siya doon. It's a trash for me. Dapat mag-isip na siya ng bagay na will help him or herself. No? Since yun na-assess na niya yung situation, para sa akin lang, no? Na-assess na niya yung situation. At siguro, i-take pride na niya yung nagawa niya, na na-sacrifice niya for whatever, for sa sister ba niya yon or something? Sa kapatid So kung niya. na-sacrifice niya yon, be proud na sa ganun and then move on. Isipin mo naman yung sarili mo ngayon. Huwag mo nang i-down, no? Para huwag mo nang hilahin yung sarili mo pababa. The last thing that I siguro, kasi wala kaming ganun magkakapatid, na nagseselosan Oh, yeah. nga Yes, sa, ay na-achieve nito si ganito, ganyan. Huwag na, para sa akin, stop mo na yan. And then, you move on kung ano man yung... It doesn't mean na mag-communicate ka kaagad sa kanila or yakapin mo whatever. Huwag mo na yun. Give space, no? Mag-space ka, tapos start from yourself kung ano yung gusto mo. Ayun. So, trash. Give me your number, usap tayo. Wow! Kay Doc May- yan. Mahirap talaga maging seryoso. Ito na. Mahirap Usap tanungin. tayo. May i-consult naman pala sa'yo, Sir Jim. Okay, Doc. How about you? Okay, usually kasi, sabihin na natin, kahit ng mga sabihin, mga panahon ng mga lola. Naalala ko kasi yung lola ko, hindi siya nakatapos for reasons na para tumulong sa pamilya para pag-aral lahat ng mga kapatid. Yun naman yung typical na kultura before. And kung sasabihin mo, hindi ba naging successful yung lola ko? Imposible kasi lahat ng anak niya professional. Parang gano'n. So, ikaw talaga yung gagawa ng paraan para sabihin mo na, ba't ka maiinggit? May kakayahan ka eh. Nakagawa ka nga ng paraan na ganito. So, why will you allow yourself na parang maglinger sa ganitong klaseng sa sitwasyon mo? Ang magiging problema dyan, it becomes a certain persona to the point na parang nililinger mo na magkakaroon ka na ng depression dahil kasi hindi mo nakikita na ang primary support group mo is yung pamilya mo. Ang iniisip mo palagi, yun lang ang binibigyan ng pansin. So, ikaw yung nagkakaproblema. Ikaw yung pwede magkaroon ng mental health issues dito. And once you think na ito yung mga negative thoughts na pumapasok sa'yo, it can lead yung mga na magiging disorder siya. So, sana maintindihan mo na wala ka kasing binigay na explanation eh. So, the personality or yung behavior na sinasabi mo dito, it's a big trash. Kung sinabi mo, it's a big hate, it's a big trash. It's a trash kung ganun yung response niya. I think it's a perfect example ng, for example, we have a small circle and a bigger circle. Yung bigger circle, ito yung mga bagay na beyond our control. Ibig sabihin, like for example, may traffic, hindi natin makokontrol yan. Yung smaller circle is something that we can control, which Yes. is yung reaction natin doon sa certain situation. And dito sa case ni Girlie na external sugar 2934, I think you should be 293. focusing on the things na mas kontrolado mo, which is ikaw. Ano ang magiging reaction? Kasi hindi mo makokontrol na naging ganun yung ugali nung kapatid mo after niyang makagraduate, di ba? Pwede mong kausapin, pero hindi mo makokontrol na yun yung ugali niya. Pwede kayong mag-communicate, o bakit ka naman ganito, ganyan. Pero at the end of the day, kung ganun talaga yung ugali niya, ang hirap control, mai-stress ka lang. So mag-control ka sa sarili mo, yung reaction mo, kausapin mo yung sarili mo. 'Di ba? This is the perfect time para mas maging logical. 'Di ba? Logical lang atake mo, kumbaga, 'di ba? So mag-focus ka sa self mo, kung paano mo i-improve yung sarili mo. And isipin mo na lang, it's about perspective na meron kang somehow, parang naging hero ka. Kasi 'di ba, sinave mo yung kapatid mo para to have a better future, and instead of wasting your time na magkaroon ng bitterness sa puso mo, why not focus on the things that will make your life or that will make your life better. Yes. Diba? Totoo yun. Dahil kasi, lalo ngayon, magugulat ka, ang daming mga estudyanteng mga working students. Kahit na napakarami ng struggles sila, anong gusto nila? Meron silang inaambisyon. Meron silang goals. Kaya hindi pa pwede sabihin mo na,
dahil hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, katapusan That's na rin the end ang of the world Oo, din. di ba? Hindi pa pwedeng ganun. Lalo na ngayon with the opportunities na merong available. Of course, Oo. with the advancement ng mga social media, ang Yes, yes, daming yes. pwedeng maging May sideline. konting relate ako dyan kasi Oh, yes, sir. after kong gumraduate ng high school, nagtrabaho na kami as musician. Oh, wow. Tapos, Okay. after nun, pagkatapos nun, nagtrabaho pa kami sa comics. Tapos nagtrabaho kami sa animation. Pinagsasabay. Tapos tumutugtog kami. Then after 10 years, sabi ng wife ko, ba't hindi ka kaya mag-aral? Nag-aral ako. Matanda na ako, 26 years old. So it's not really too late, no? Ito pa yung catch. Ito nakakatawa. Since nagtatrabaho din ako nung nag-aaral ako, yung 4 years na course, tinapos ko in 9 years. Ganon? Totoo. Bakit ang Sa akin, 7 years lang. Bumabiyahe kami. So mapuputol na naman yung Yes, SEM. Pagbalik ko, ano ba yung available? Ay, hindi pwede, may prerequisite. So umabot ako ng 9 years. Nakakatuwa kasi ang dami kong nakasamang mga estudyante. Batch ko, hindi ko na makakilala kung sino. Tapos pag-graduate ko, nagulat pa yung dean. Ay, Minaximize graduate ka mo na ba? yung term, ha? Oo. Di ba kasi, meron kasi mga schools na parang, kailangan 7 years ka Actually, lang. yung time na naging strict sila dahil siguro sa akin. Totoo. After Ikaw nun- ang naging inspirasyon nila, Kasi sir. I graduated from a state university which is bawal talaga yung kasi subsidized ng government. Kailangan kasi di ba? hanggang maximum 6 lang, di ba? 6. lang Pero eh. in fairness naman, after ko kasing gumraduate doon, 2 years after, nagturo din ako sa school. So, naging professor din ako yun ng naman school. kaya. So, okay lang. Bumawi. Nakabawi. So ayan, kumbaga it's never too late, 'di ba? Kung if you want to start something or mag-aral, 'di ba? So simulan mo lang at pasasaan ba, matatapos mo rin 'yan. Oo, Ayan. totoo yun. Kasi kumisan nga, parang sinabi mo, kahit na nasa senior years ka na, parang gusto mo pa rin magkaroon ng bagong skill. Kaya nga sabi nila, anong gusto mong gawin? So, I wanted to pray the rosary in Latin. Ang hirap, pero pinag-aaralan ko siya. Wow, it's a Kasi different kind of parang, skills. alam mo yung gano'n na gusto mong makagawa ng something different eh. Challenge. That's right. Oo. So, ayan, alam mo na ha, kasi grabe yung bungad niya, I hate everything agad. I hope na medyo napagaan namin, no? Yung iyong sitwasyon dyan. Oo. Ayan. Grabe. It's a wrap. Just like that. Naku, maraming salamat sa ating mga guests na talaga na mga napaunlakan tayo. Ngayong Sunday, maraming salamat, J Brothers. Pero Doc, any verdict sa ating napag-usapan, of course, with Sir J and Sir Jim? Nainggit ako. Why? Dahil kasi unang-una, I miss my brother. Kasi 3 lang kami magkakapatid. Tapos at the same time, ang hirap para sabihin natin na ako lang kasi yung babae. Tapos nakita mo yung ganyang wala kaming inggitan. Kaya lang ang problema, namatay na yung brother ko. Tapos isa na lang. Tapos pag yung ganitong feeling na pag nakakita ka na parang, dati kami magkaaway, tapos sila, maayos. Ngayon maayos kami. Kaya lang, so we miss each other. Parang gano'n na, parang nakikita ko sa kanila na sana ganyan din. No? Kahit nagkakaedad na kami, magkakasama pa rin kami. Kaya lang kasi siya nasa States eh. Totoo. Parang ganun. Hindi, Iba yung pakiramdam. oo. At saka yung seeing them and hearing their stories, I feel like parang ang sarap magkaroon ng kapatid. Oo, 'Di ba? ganon. Ganong feeling na may kasama ka sa parehas kayo ng interest or kahit Oo, hindi yun man pa. kayo parehas ng interest, Yun- pero yung alam mong meron kang taong masasandalan, Oo, 'di ba? Makakasama. Yun nga yung nakakalungkot dahil kasi yung nanay ko, Conservatory of Music, major in piano. Tapos ako lang yata yung nagpipiano, pero yung mga kapatid ko, walang hindi musically inclined. Oo, pero sila lahat, Yun Dok. na nga, kaya nga Di ba? Buong nakaka-engage doon ako. pamilya. Kaya sabi ko, Huwag kayo sige, mag-alala, Dok. nakikinig ako. Huwag kayo mag-alala. Mag-aaway kami bukas na bukas. Aray ko, ano ba? Ayan, start na sila. O, di ba? Hindi kasi nakakatuwa for how many years, ha? Di ba sabi nga nila, wala pa silang naging major conflict. And makikita mo doon na ganun sila pinalaki nung magulang nila na kahit may maliit na conflict, aayusin nila yan para hindi dumating sa mas malaki pang di ba? Mas malaki pang problem. Oo. Oo. And with that, ano yung message niyo sa isa't isa? Ako, love you tol. At salamat sa pangunawa sa akin minsan. Alam mo naman, kung ano ako, minsan makulit talaga. Sometimes taklesa rin minsan. Kasi pag komedyante ka, after that, sorry nga pala, sabi ko yun, mga ganun.
So, salamat sa every time na when I needed you, nandun ka lagi. So, I love you. Mahirap umiyak dito kasi... Pero, May tissue naman kami, sir. And I love also Kuya JT sa Japan. I love you tol. And salamat sa pagitan nung 3 hours lang kami nag-usap-usap nun. Pero Oh, grabeng ano talaga yung last night. So, wala masabi kundi I love you. Yun lang yun. Andun na lahat eh. I love you lahat. Andun na lahat. Baby, I love you. Brother, I love you. Sir Jay, how about you? Well, of course, para sa mga brothers ko, no, na sobrang thankful ako lalo na sa ngayon kasi si Jimmy yung nag-aalaga kay mama. So sa ngayon siya ngayon ang nag-aalaga. And siyempre yung ibang mga time na hindi ko din kayang gawin, siya lahat yung sumasalo. So napaka-loving niya sa lahat ng magkakapatid. And every time naman na may sometimes na may mga bagay-bagay nga, agad niya nare-realize, sasabihin niya na, Tol, ano bang ginawa ko? Ganyan. Mabilis yung communication kasi may acceptance ka agad na, uy, baka meron ako na-offend or whatever. Ako naman, ako sobrang balance kasi ako na tao eh. Hindi ako yung, porque kapatid kita, kakampihan kita. Hindi. Kung ano yung pwedeng magawa, yun yung gagawin natin para maging planchado lahat. Palaging gano'n. So, thank you sa mga brothers ko. JT, grabe din siyang ka-emotional din pag naalala kami. At sa mga sacrifices nyo para magawa natin yung musicality natin. Wow, ang ganda. Napakaganda ng harmony nung nila, samahan nila. Oo, thank you for sharing your story, Sir Jay At dahil and Jim. dyan, May surprise kami sa inyo. Oy, grabe sila yung guest pero sila yung may pa-surprise. yan, Ay, quick ang sketch. galing. Yan, Tingnan mo nga kanina naman lang niya nakapag- ginawa nung... Ngayon lang. kanina. Medyo malayo na yun kasi kaya... Ang galing. Grabe. So, yun yung- Sir, ayan, iharap natin sa ating mga Iharap mo sa camera para makita nila. Ang galing. Yan, so... Ang galing nila sketch. To think na kanina lang yan, ha? Ang At bilis. syempre, baka naman si Doc ay... Yes! Doc, meron ka rin version mo. Isisend Ang namin galing, yan nakuha sa... din yung hair. Yes! Isa- Alam mo, very talented talaga yung J Brothers. Isend namin kay Shai yung ganun sila kagaling image sa para Comic Con. Ang galing. maibigay That was namin sa inyo. beautiful. Thank you very much, J Brothers, Sir Jay and Sir Jim. Now is the time. Baka meron po kayong message sa mga supporters ninyo. And if you have something to promote, go ahead, sir. Muna, thank you so much sa Next Comic Art, Jiggy and the Next Comic Art family. And of course, EGS Studio. Cards. And Mama, love you so much. And Kuya, JT, lahat ng family na namin at Lasumo. J-Friends, since 1996 hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo. J-Friends, love you. Aw. Well, of course, J Brothers by request, yun po yung FB page namin. Meron din kaming J Bros Clothing. Uy! Baka mamaya may isa ako, hindi ko nadala. But anyway, meron din yun, yung vlog ko nga na hopefully makatulong sa maraming musicians, yung professional band ka ba, sinong may sabi? So yun yung Yun iniikot ang mga ko ngayon. tinatakal nila. Pang 4th episode pa lang naman, pero hopefully maikot ko yung mga musicians sa iba't ibang parte ng mundo kasi habang nagigig kami, marami rin kaming namimit na musician and hopefully that will share advices din sa mga bagong musicians. Ayun. Ayan, panoorin natin yan mga kamachis. Once again, maraming salamat, J Brothers. And of course, pasalamatan din natin ang ating mga minamahal na sponsors. Maraming salamat, Pixel Image. And of course, Spotlight Creative Studio. Maraming salamat. Thank you. Doc, thank you very much. Baka meron kang gustong Of i-promote. course, every Tuesday po ang aming vodcast. Di ba? Vodcast. Kasi nahihirapan nga ako, kala ko nga podcast. Vodcast po. With attorney. May vodka ba dyan? With attorney Kapunan and Dr. Love. Ito po yung three of a kind. Alright. Maraming salamat, Doc Kams. Ako naman po, don't forget to follow me, it's Anna Ramsey, everywhere sa lahat ng social media accounts. And don't forget, tumutok sa Vibe from Monday to Saturday po yan sa bago nating oras, 6:15 to 8 p.m. na po yan sa ating programang Vibe. Grabe na talaga! What a day! Wow! Talaga mga kamanchis! Naku, bago tayo magpaalam, isa lamang po ang gusto namin ipaalala. Of course, ang Pagkailanman, desisyon sana'y para sa iyo, malaman mo. kwento. Baby, I love you. Maasa ka rin hanggang ngayon. This is
you very much sa Spotlight Creatives. Dito yan located sa 3rd floor, Creekside Square 74 sa Tomas Morato Avenue, 112 Quezon City. And of course, thank you very much also sa ating Pixel Image for covering this episode. Maraming salamat.